Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Tayo ay natitipon sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyoin. Mga kapatid, mga kapanalig, ang pagtugon ng Diyos sa ating mga pangangailangan ay patutuo na sa walang hanggang pagmamahal niya para sa atin. Subalit, tinatanggap ba natin ang kanyang pagpapalang espiritual na hindi matutumbasan ng anumang luho ng daigdig? Patuloy ang pag-anyaya ni Jesus sa atin na ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Ngayon din po mga kapatid, mga kapanalig, ipinagdiriwang din natin ngayon ang kapistahan ni San Juan Maria Vianney, patron ng mga pare. Actually, bukas po yan, no? August 4. Ipanalangin natin na ang ating mga pare, ang ating mga paroko, gayon din ang mga parochial vicar, upang maging tapat sila kay Jesus, ang tinapay ng buhay. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaalib ng angkan ng Diyos, kaya't dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagligtas sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na ang tagapag-anyaya mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan nawa tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Walhati sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong may mabuting kalooban. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong kalwalhatian.
Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Tanggapin mo ang aming kahilingan, Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat Ikaw lamang ang banal, Ikaw lamang ang Panginoon, Ikaw lamang, O Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo sa kalwalhatian ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na iyong laging kinahabagan at pinagbibigyan upang ang itinatampok ng iyong pamumuno at pagsubaybay ay muli mong ikalugod at panatilihin mong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, ang mga Israelita ay nagreklamo kina Moises at Aaron. Sinabi nila, "Mabuti pa sana'y pinatay na kami ng Panginoon sa Ehipto. Doon, nakakain kami ng karne at tinapay hanggang gusto namin. Dito naman sa ilang na pinadala ninyo sa amin, mamamatay kami sa gutom." Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Paulanan ko kayo ng tinapay mula sa langit, araw-araw. Palalabasin mo ng bahay ang mga tao para mamulot ng kakanin nila sa maghapon. Sa pamagitan nito'y susubukin ko kung hanggang saan nila susundin ang aking mga tagubilin." Narinig ko ang reklamo ng mga Israelita. Sabihin mo sa kanila na pagtatakip silim, bibigyan ko sila ng karne. Sa umaga, bibigyan ko sila ng tinapay hanggang gusto nila. Sa gayoy, malalaman nilang ako ang Panginoon, ang kanilang Diyos. Nang magtakip silim, dumagsa sa kampo ang napakaraming pugo. Kinaumaga naman ay makapal na maapal ang amog sa paligid ng kampo. Nang mapawi ang amog, nakita nila ang lupay na lalatagan ng maliliit at maninipis na mga bagay na animoy pinipig. Hindi nila alam kung ano iyon. Kaya nagtanungan sila, "Ano kaya ito?" Sinabi ni Moises, "Iyan ang tinapay na bigay sa inyo ng Panginoon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Ito'y aming narinig na, kaya naman aming alam na nagbuhat sa aming nuno na sa aming isinaysay. Totoong kanganga ang tinutukoy na bagay, mga ginawang dakila ng Panginoong may kapal. Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Gayunpaman, itong Diyos nag-utos sa alangitan. Ang mga pinto nito'y agad-agad na nabuksan. Bunga nito, ang pagkain bumuhos na parang ulan, ang pagkain nilang mana, saan nila'y ibinigay. Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay.
Ang kaloob ng pagkain ng mga anghel, hindi sila nagkukulang, masagana kung dumating. Iniatid sila ng Diyos sa banal niyang lupain, sa bundok niyang inaagaw, sa kalabang maniniil. Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso. Mga kapatid, sa ngalan ng Panginoon, ito ang sinasabit ko't iginigiit. Huwag na kayong mamuhay na gaya ng mga entil. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip. Hindi ganyan ang natutuhan ninyo kay Kristo. Kung talagang pinakinggan ninyo ang aral niya at naturuan kayo ng katotohanan na kay Jesus, iwanan ninyo ang dating pamumuhay. Ubarin na ninyo ang dating pagkatao na mapapahamak dahil sa masasamang pita. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. At ang dapat makita sa inyo'y ang bagong pagkatao na nilikang kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kanyang katwiran at kabanalan. Ang salta ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo'y Ang pagpapahayag na mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, nang makita ng mga tao na wala na si Jesus ni ang kanyang mga alagad sa lugar na kinainan ni Jesus ng tinapay, sila'y sumakay sa mga bangka at pumunta rin sa Capernaum upang hanapin si Jesus. Nakita nila si Jesus ay bayo ng lawa at kanilang tinanong, "Rabay, kailan pa kayo rito?" Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, inahanap ninyo ako hindi dahil sa mga kababalagang nakita ninyo, kundi dahil sa nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Gumawa kayo hindi upang magkaroon ng pagkaing nasisira, kundi upang magkaroon ng pagkaing hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ibibigay ito sa inyo ng Anak ng Tao, sapagkat siya ang binigyan ng kapangyarihan ng Diyos Ama." Kaya't siya'y tinanong nila, "Ano po ang dapat naming gawin upang aming maganap ang kalooban ng Diyos?" "Ito ang ipinagagawa sa inyo ng Diyos. Manalig kayo sa sinugo niya," tugon ni Jesus. "Ano pong kababalagan ay mapapakita ninyo upang manalig kami sa inyo?" "Ano pong gagawin ninyo?" tanong nila. "Ang aming mga magulang ay kumain ng mana sa ilang ayon sa nasusulat. Sila'y binigyan niya ng pagkain mula sa langit," tugtog pa nila. Sumagot si Jesus, "Dapat ninyong malamang hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng pagkain mula sa langit, kundi ang aking Ama. Siya ang nagbibigay sa inyo ng tunay na pagkain mula sa langit. Sapagkat ang pagkaing bigay ng Diyos ay yaong bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanlibutan." "Ginoo," wika nila, "bigyan po ninyo kami lagi ng pagkain iyon. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay," sabi ni Jesus. "Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom, at ang nanalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman." Mga kapatid, mga kapanalig, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ipinagdiriwang natin ang 18 linggo ng karaniwang panahon. Ang konteksto ng ating ebanghelyo ngayon ay ito po ay karugtong nitong nakaraang linggo, no? Na kung saan nagpakain si Jesus
ng mahigit 5,000 katao, no? Kasi ang nakalagay doon ay 5,000 kalalakihan, pero hindi po kasama sa census o sa bilang ang mga babae, ang mga balo, at yun din ang mga bata. At doon nakita natin kung paano magpasalamat si Jesus sa mga biyaya, mga pagpapala, although anak siya ng Diyos, pero siya ay pinapaalalahan niya na tayo ay palaging magpapasalamat. At the same time, sa pagpapasalamat ay marunong din tayo magbahagi ng ating, magbahagi, no? Become generous, no? Mapagbigay tayo sa isa't isa ng kung anong meron tayo, no? Kaya nga lang aking pag-aninilay nung nakarang linggo, sabi ko, kung sino pa yung minsan wala, sila pa yung mapagbigay, no? Yung mga ganyang klaseng bagay. Kaya sana tayo yung may mga talagang lubos-lubos o sobra ang pagpapala, we become sana an instrument of ng pagbibigayan sa isa't isa o ng pagpapala sa isa't isa. So ngayon po, ito nga po ay karugtong ng ating ebanghelyo. At ito po yung tinatawag na discourse of Jesus, no? Sa mga Gentiles, sa mga Hintil o sa mga Hudyo especially, no? At ito po ay nababahagi sa 7, no, na discourse. Pero napakaikli lamang to ng mga discourses na ito. Katulad ngayon, we have the chapter 6 verses 24 to 35, no? At yun din po, sunod-sunod po yan. So magsisimula po tayo sa araw na ito, sa linggong ito, yung discourses of Jesus, no? Yung pagpapaliwanag niya regarding doon sa bread of life or tinapay ng buhay. So ngayon po ay tungkol nga po doon sa paghahanap, no, ng tinapay ng buhay ang mga lumapit kay Jesus. Medyo gutom pa yata or manabitin yata doon sa pagbabahagi yata ng 5 tinapay at saka tawag nito yung 2 isda na binahagi ni Jesus, at ito ay naparami, no? So yun yun. So napaliwanag ko na yun last Sunday, no? Pero sabi ko nga, yung tinapay na ito ay hindi lang yung tagpipiso, tagli-5 piso yata na pandesal ngayon. Hindi lang po ganun kalalaki. Pag sinabi niyo pong tinapay, yun po ay rasyon, ayuda po sa mga kalalakihan na pang 1 linggo po yun, no? At gayon din po pag sinabing isda, 2 isda, hindi lang po yung parang 2 pirasong tilapia lang po, hindi po yun, no? Pero bagkos ay malaking bahagi po to ng isda, no? So yun po. So yan, no? So ayun nga, pagkagutom, ang kabaligtaran nito ay kabusugan, no? So anong uri ng kabusugan ba ang naibibigay natin, no, sa ibang tao, mas lalo na? Ano yung naibabahagi natin? Mas lalo na kapag tayo nagbibigay ng limos, nagbibigay tayo ng tulong, no? Yung mga ganyan. Karaniwan po kasi sa atin, itinutumbas natin yung kabusugan, kadalasan doon sa pagkain lamang, no? Pero sinusubukan natin o subukan po nating magpakain ng libre, no? Katulad ni Jesus, no? Na 5,000 ang pinakain at gayon din kasama na doon or hindi pa kasama sa bilang yung mga kababaihan, no? Siguradong dadagsain ka ng mga tao, no? So yun yan, mas lalo na pag may mga feeding program, di ba? Yung mga ganyan. Dito yata, medyo hindi na yata napapansin ang lugaw. Pero pag Sunday sa mga parokya talagang masaya na ang mga lingkod simbahan kapag may konting may konting lugaw, tapos may konting itlog, yung mga ganyan, konting laman ng chicken, yung mga ganyan. Masaya na kami kapag pinagsasalu-saluan ito. So yan, maaring hangaan pa nga tayo ng tao at yun din pasalamatan tayo ng tao kapag tayo ay nagbibigay ng kabusugan, no? In terms of pagkain, no? So yung mga ganyan. So mas lalo na yan sa parokya. Ganyan ang naging pagtingin ng mga tao kay Jesus nung sila ay lumapit o tapos pakainin ng maraming tao, no? So hanggang doon lang sa pisikal na pagkagutom o kabusugan lamang ang nangyari sa kanila. Pero para sa kanila, naririto si Jesus na hindi hahayaan silang makaranas ng pagkagutom, no? Marami tuloy ang nagsisipuntahan sa kanya upang makatanggap ng pagkaing nagbibigay buhay. Pero iba ang offer ni Jesus ng kabusugan, no? So yun yun. So dapat ibang kabusugan ang iniisip din natin, no? Bagkos ang binubusog din natin ay yung kaluluwa natin. So our mental, ang ating pag-iisip ay binubusog din natin, di ba? Sa kaalaman, kaya nag-aaral tayo. Sa atin naman, sa ating kalamnan, sa ating tiyan, kailangan natin ng pisikal na pagkain, no? Ganun din sa puso, di ba? Kailangan busugin sa pagmamahal, busugin sa paglingap, busugin sa pagmamalasakit para ito ay parang mataba din, malusog din
ang ating puso, no? Yung mga ganyan. Pag stress ka, di ba, ang puso at saka isip minsan hindi matahimik yung mga ganyan. So paglaruan po natin yung katagang busog, B-U-S-O-G, no? Para malaman natin kano yung nais ba talaga ni Jesus na ipahawatig ng ating kabusugan kapag tayo ay lumalapit sa Kanya. Okay, letter B. The first one is letter B, bread of life, no? Si Jesus, sa Tagalog, the bread of life ay yung tinapay ng buhay. Ito yung lagi natin kinakanta, di ba? Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay. Feel na feel pa natin yan kapag kinakanta natin sa komunyon. Pero hindi natin iniintindi. Ano ba talaga yung tinapay ng buhay? Ano ba yung bread of life? Ano nga ba yung anak ng tao na sinasabi doon sa Ebanghelyo ni Juan, di ba? At yan lahat ay si Jesus. So, hindi natin siya kakainin, hindi natin siya i-consume, no? Na ang iniisip natin tuwing Corpus Christi, na ito ay nakadugtong doon sa kapistahan ng Corpus Christi, na para tayong mga carnivorous, para tayong mga vampire, kasi iniinom natin ang dugo ni Jesus, kinakain natin ang laman ni Jesus. Ito ay mga simbolo, no? Mga signs, kaya nga tinawag na Book of Signs si San Juan ng kanyang Ebanghelyo. Na ibig sabihin, kapag inilalapit natin yung ating sarili, ay yun din ay naiibsan yung ating pagkagutom sa Kanya. Last 2 weeks ago, di ba ang sabi niya ay, kayo lumapit sa akin, no? Magaan ang aking pamatok, no? So, ang bibigay ko sa inyo ay kaginhawaan. Kapag nalalapit tayo sa kabutihan, kapag nalalapit tayo palagi sa puso ng Diyos, mayroon tayong kaginhawaan, hindi tayo magugutom, hindi tayo mauuhaw. Ganyan ang ibinibigay ng ating Panginoong may kapal. No? Kaya ilalapit natin, ibubusog natin ang ating sarili sa pamamagitan ng bread of life. Hindi to sa pamamagitan ng pisikal. No? Ang ating binubusog dito ay ang ating kaluluwa para gagamitin natin sa paglalakbay natin, sa pagbalik sa kaharian. At ito yung, kumbaga, kalakasan ng ating kaluluwa na bit-bit natin palagi si Jesus. Kasi kapag nandyan si Jesus, wala tayong kagutuman. Kapag nandyan si Jesus, ay laging ginhawa ang ating mararanasan. Di ba? Sa lahat ng sakripisyo ay nandyan si Jesus. Ganyan ang tunay na kaibigan, ganyan ang tunay na nagmamahal. Hindi pababayaan, no? Hindi tayo hahayaang magutom. And that is the bread of life. Busog, no? Letter U. So, itong mga tao to, when they approach Jesus, they're not able to understand the multiplication of loaves, no? The miracle of the multiplication of loaves. Akala nila, yung tinapay na yon ay nagmilagro sa pamamagitan ni Jesus at gayon din ay hanggang doon lamang, no? The physical bread. But somehow, may aral kasi doon sa likod na yon. And that is the lesson of being generous, yung mapagbahagi, mapagbigay sa isa't isa, no? At si Jesus, and at this point, na siya ay mapagbigay pa rin sa kanyang panahon, sa kanyang oras, it's because, di ba, na kumaalala natin last Ebanghelyo, nung siya ay nakapag-milagro ng mga tinapay at naparami ito, at tinangkang lapitan siya ng mga tao at gawing hari, lumisan si Jesus. At nung nakalisan siya, natagpuan na naman siya itong grupo ng mga tao na ito. And He gave time para siya ay magpaliwanag kung anong ibig sabihin nga nung ginawa niya doon sa multiplication of loaves. No? At yun nga ay hindi lamang doon sa pisikal na tinapay, bagkos yung aral ng pagbabahagbaginan, pagbibigay ng oras, at yun dapat din ang ibibigay natin sa isa't isa para hindi natin maranasan ang gutom, hindi natin maranasan yung kalam ng ating tiyan, no? Ng ating kaluluwa. No? Magbibigay tayo ng oras, ng panahon, katulad ng ginawa doon ni Jesus, giving time in the multiplication loaves at ngayon din with His discourses, this series of discourses na kanyang makakasalamuha ay binigyan niya ng oras. So, yun yung hindi nila maintindihan, pero the lesson behind it is giving time, being generous with each other. Letter S, which is actually connected doon sa multiplication of loaves, ay yung parang paulit-ulit itong ginagawa natin is the supper, the Eucharistic supper, no? The Eucharistic Mass or
redundant, no? Eucharistic. Itong misang ito, banal na misa na ito, na ginagawa natin. Kaya ginagawa natin ito, uma-attend tayo with this, enable for us to remember what had happened in the multiplication of loaves, what had happened in the Last Supper, no? Na kung saan aalalahanin natin si Jesus, kaya nga sinasabi ng pare, do this in memory of me, no? So kung maalala din natin ang sinabi nito ni Jesus, yun yung kanyang pagmamalasakit, kanyang paglingap, at gayon din yung kanyang pag-uugali na mapagbigay sa lahat, no? So inaalala natin sa misa na ito na tayo mismo ay para hindi makaranas ang kagutuman ng ating mga kababayan, ng ating pamilya, ay tayo dapat bigay todo tayo, mapagbigay tayo sa isa't isa, no? So yun yung pagpapaalala sa atin, mas lalo na sa mga magulang, di ba? Hindi na kayo mga binata at dalaga, no? Bagkos you're already married and you have the responsibility na kailangan pakainin at yun din hindi gutumin ang inyong mga anak, no? Ganun din sa mga ating mga leader ng ating mga komunidad, ng ating nasasakupan, no? Na hindi kayo ay binabayaran, hindi para kayo ay para lamang sa inyo ang kaban ng komunidad, no, ng lalawigan, ay bagkos ito ay ginagamit para masustentuhan ang pangangailangan ng ating lipunan, ng ating komunidad. Mas lalo na ngayon ay sunod-sunod na naman, di ba? Ang tawag dito, ang kalamidad sa atin, no, bagyo, no? Kaya nga sinisilip ngayon tuloy nasaan na yung pondo patungkol doon sa disaster, no? Ang laki ng nilaan pero hindi naramdaman nitong nakaraang bagyo, no, ng Karina. So yun. So that's why we are attending the last or the supper, the Eucharistic Supper, enable for us, mapaalalahanan tayo palagi na mapagbigay tayo katulad ng kay Jesus para hindi maranasan ang gutom ng ibang tao. Letter O. Si Jesus, He actually opened the eyes of the people. So pagbusog, di ba? So kaya nga sa mga ang hirap magpa-meeting, ganito eh. Kailangan talaga magpapakain ka talaga. Kaya nga handang-handa na ako talaga pag nasa parokya tuwing Saturday. Kailangan iba-iba yan. Hindi dapat paulit-ulit, hindi dapat pansit lugaw na naman yung mga ganyan. No? Kailangan creative ka din para sa mga pagpupulong sa mga pagmi-meeting. No? Hindi talaga makikinig, hindi talaga attend ng meeting kapag kapag walang pagkain, no? So yun. So kaya ganoon, hindi mo maimumulat, you cannot open the eyes of the people kapag hindi rin busog ang kalamnan, no? Yung mga ganyan. But here kay Jesus, kahit hindi tawag dito na busog ang tiyan, ay binusog naman niya at naibukas niya ang pag-iisip, ang mga mata ng mga tao, especially ng mga Hudyo during these discourses, no? Gayon din sana tayo, no, na hindi natin kailangan hilingin sa ating Panginoong may kapal na may kondisyon para lamang maiumulat ang ating puso, na tayo ay ganoon din mabusog ang ating pag-iisip at gayon din ng ating puso, no? Bagkos ay imulat natin, no, at buksan natin ang ating puso para sa ating Panginoong Diyos, no? So para tuloy-tuloy yung kabusugan din ng ating kaluluwa on that parts. And lastly, these great works of God, no? Mula doon sa ating unang pagbasa kanina, at yun din mas lalo noon sa pangalawang pagbasa, pinalalahanan na hindi nga kay Moises nanggaling ang mga kababalaghan nito, no? Yung mana na ito. Bagkos ito ay galing sa ating Panginoong Diyos, the great works of God, no? Na kung saan ay hindi nga tayo pababayaan, no? So kung tayo ay gutom sa pisikal at yun din mas lalo na sa ating kaluluwa, ay lapit lang tayo sa Diyos. Especially doon sa second reading natin, hindi natin mararanasan ng kapaguran, sabi ni San Pablo, at yun din hindi natin mararanasan ng pagkagutom kung tayo ay tatalikdan na natin ang ating kasalanan, no? At yun din, kumbaga, hindi lamang tayo doon sa pagkain ng laman, itutuon ang ating sarili, bagkos sa pagkain na nagmumula sa ating Panginoong Diyos. At yan ang ating Panginoong Hesukristo, the bread of life, ang tinapay ng ating buhay, no? So gayon din ang hinikayat tayo ng ating Panginoong Hesukristo sa kahuli-hulihang talata ng ating ebanghelyo, that we should believe in our
God, especially the one is actually sent by God, no? So yan yung ating Panginoong Hesukristo, ang anak ng tao. At yun din po, pinaalalahanan tayo ni Jesus, ang masigit nating hangarin ay yung pagkaing nagbibigay kabusugan ay yung sa ating kaluluwa, no? At ang pagkain itong inaalok niya sa atin ay magkakaloob po tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya suriin po natin ano nga ba yung pangangailangan ng ating kaluluwa. Baka minsan ito ay baka gutom na dahil hindi tayo nakakamisa, hindi tayo nakakatanggap ng mga sakramento o mga ganyan. At gayon din hindi tayo lumalapit sa kumpisal, yung mga ganyan. Busugin naman natin ang ating kaluluwa para gayak tayo doon sa paghahari ng ating Panginoon Diyos. Iyan po ang pinakamalaking inaalok sa atin ng ating Panginoong Yesus. Ang ibibigay niya ay ang pagkain kinakailangan ng ating kaluluwa at bubusugin niya tayo ng pagkain nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya ang hangad niya sa atin palagi ay yung tayo ay hindi magutom sa ating paglalakbay, kaya tayo ay inililigtas ng ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan niya ang tinapay ng buhay. Magsitayo pong lahat para sa ating pagpapahayag ng pananampalataya. Tayong lahat, sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay inilibing, nanaog sa kinaroonan ng mga yumao, na maikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmula pa ito at hukukom sa nangangabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa buhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Hindi nagpapabaya ang ating Ama na sa langit, batid niya ang ating mga pangangailangan, kaya naman dumulog tayo sa Kanya na may pagpapakumbaba. Idalangin natin, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa simbahang katoliko, ang peregrinong bayan ng Diyos, naway mayatid niya ang mga tapat sa makalangit na kaharian bilang kasangkapan ng pag-ibig ng Diyos na siya nangangalaga sa mga Israelita sa kanilang paglalakbay sa disyerto. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa Santo Papa, mga obispo at lahat na namumuno sa bayan ng Diyos, naway pasiglayin at palakasin nila ang kanilang mga kawan bilang mga tagapaghatid ng maraming biyaya ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga naaakit na materialismo, naway mapaglabanan nila ang mga pangalina na material na pakinabang at magsikap sila. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Maaway Ama, dinggin mo ang aming mga panalangin upang masilayan ka namin sa lahat ng aming ginagawa at mga nakakasalamuha. Itulot mong kumilos kami ng naaayon sa iyong kalooban. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ang ibig mo ang gamit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Inihahandog sa'yo, buong puso kong inapalay sa'yo. O
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo ng awa, gawin mong banal ang mga alay naming iyo, sanang kalugdan, at kaming gawin mong haing sa iyo'y laging nakalaan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ang tag-init at tagulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalaan na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw mukha ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang kamatayan mo, Panginoon, aming ipinahayag. Ang muli mong pagkabuhay ay pinagdiriwang hanggang sa iyong pagbabalik. Hanggang sa iyong pagbabalik. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nabibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama,
Lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Santo Papa, ni Ernesto naming Obispo at ng Tanang Kaparian, mga relyoso at relyosa at ang aming lingkod simbahan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ganyan din lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo't sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo't panginapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Bereng Maria, na ng Diyos, ang Birhen ng Veritas. Kaisa ng kanyang kabiyak ng puso ni San Jose. Kaisa ng mga apostol ni San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili naman nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hiniling namin kami, Adya, sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kahayaan at ang kapangyarihan at ang kabuhayan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Nang may kababaang loob, magbigayan tayo ng tanda ng paglingap at pagmamalasakit at kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you, mga kapanalig. Sa pagsasawag na ito ng katawan sa dugo ng aming Panginoon sa Kristo, tanggapin naman namin ang pakikinabang ng buhay na walang hanggan.
kapatid, mga kapanalig, ito si Jesus, ang tinapay ng buhay. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin kay San Juan Maria Vianney. San Juan Maria Vianney, pinakasi ng tanang mga pastol ng kawan, huwaran ka ng lahat ng nagnanais na magsilbi sa Diyos at maglingkod sa kanyang bayan. Ipanalangin mo kami. Walang kawalang pag-asa, paghihirap o pagsubok ang humadlang sa iyo. Walang pag-uusig, pagdaralita o pagtitiis ang kailanman nakasiphayo sa iyong nag-aapoy na pagnanasang maglingkod. Sapagkat inuugat mo ang iyong sarili sa isang matibay at matatag na saligan sa taimtim na pananatili kasama si Jesus, na siyang pinagmumulan ng iyong lakas at kumakatig maging sa iyong karupukan at kahinaan. Turuan mo kami at tulungan sapagkat mahirap ang aming mga panahon. Maraming pagsubok at pangamba at nanganganib kaming ianod at tangayin sa kawalan. Akayin mo kaming kumatig lagi sa pagmamahal ng Panginoon upang ang aming pagsisilbi ay magkaroon ng tunay na pamumunga. Yayamang sinabi mo, ang pagkaparay ay pagmamahal ng puso ni Jesus. Ipamagitan mong ipagkaloob sa amin gaya ng ginawa sa iyo, ang isang pusong hinubog ayon sa puso ng Panginoon, upang mahalin namin ang aming kawan, ayon sa wagas sa pag-aalay ng sarili ni Kristo. Ang puso ni Jesus ay marunong makinig at makiramdam sa kilos ng Espiritu na nagpapakita sa kalooban ng Ama. Kumilatis nawa kami sa aming mga panahon at hanapin ang landas na ipinatatahak sa amin. Ang puso ni Jesus ay pusong nag-aapoy para sa kaharian ng Diyos. Magsumikap sana kami na maibigay ang aming abot kaya upang maiambag para maipagkamit ng katarungan at kapayapaan. Ang puso ni Jesus ay handang mag-alay ng buhay para sa tupa. Gaya mo, ihandog nawa namin ang aming sarili para sa kawan tulad ng ating mabuting pastol. Amen. San Juan Maria Vianney, panalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinagpasalo mo sa banal na pakikinabang ay iyong tawangan sa ginagawa namin sa araw-araw upang kaming hindi mo pinagkakaitan na pagsubaybay at gawin mong maging marapat sa lubos na kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ilang patalastas lang muna mga kapanalig, inaanyahan ko po kayo na maging kasapi ng ating Veritas Eucharistic Advocate. Ang inyo pong tulong na ibibigay at ay ilalaan para sa patuloy na pagpapalaganap ng debosyon sa Banal na Eucharistia sa makabagong panahon. Kung kayo po ay interesado, tumawag lamang po sa ating Veritas Religious Department sa kanilang landline. Yun din po, inaanyayahan ko rin po kayo, mga kapanalig, mga kapatid, na i-follow po ako sa Facebook, Dasal Pasyal ni Papa Bear, para patuloy pong mapatuloy pagpapadasal sa inyong mga intensyon, sa mga pa-birthday, sa anniversaries, kaluluwa at sa kalusugan. No? So yun po, Dasal Pasyal ni Papa Bear po, no? sa Facebook page po. Gayun din po, medyo anuhin ko lang po kayo, no? Tawag nito, inform lang po, marahil baka ito yung last ko munang misa dito sa Radio Veritas, dahil ako po ay tutulak muna sa Agusan del Sur habang naghihintay po ng aking Dikiara or religious visa papuntang Italy, at tutuwang muna po ako doon sa
parokya namin sa Agusan del Sur dahil may masakit po yung isa po naming pare at yun din po ay may pumunta rin po ng ibang bansa kaya po tutuwang muna po ako doon. No? So, pero mapapakinggan niyo pa rin po ako sa Katoktahanan tuwing Merkules at Huwebes sa ganap po ng alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Nayayain na natin ang banal na misa, humayo kayong mapagbigay, mapagmalasakit sa inyong kapwa, tulad ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Magsingawin kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsingawin sa Panginoon. Purihin ang kanyang pangalan. Ipahayag ang dulot niyang kalikasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.